Dear Kuya Poy, ako po si Aya, 28 years old, mula dito sa Bulacan. Gusto ko lang pong ibahagi ang kwento ko para malaman kung valid nga ba na magselos at mag-overthink ako sa 7-year relationship ng boyfriend kong si Gerald sa dati niyang ex. Halos 2 years naman na po silang hiwalay, Kuya Poy. Pero may mga pagkakataong hindi ko lang maiwasang mapaisip kung kaya ko bang punan yung memories na nabuo nila together for 7 years. Kalahating taon na po kami ngayon ni Gerald. Pero feeling ko po, there's a big part of him ng buhay niya na tungkol pa rin sa ex niya. Alam ko naman pong hindi ko na maibabalik pa ang panahon at nangyari na ang 7 taong pagsasama nila. Mahal na mahal ko po si Gerald, Kuya Poy, pero hindi ko maiwasang tanungin kung may laban ba akong bago pa lang na nakikilala niya. Sa 7-year long-term relationship niya with his ex. Dahil po kasi madalas akong magselos kahit na sobrang ingat na po ni Gerald sa mga sinasabi niya na may kinalaman sa ex niya, ay madalas pa rin po itong pagmulan ng mga away at pagtatalo namin. Pero Kuya Poy, masisisi niyo po ba ako? Ilang buwan pa lang niya akong nakikilala habang sila ng ex niya, halos ginugol ang edad nilang nasa 20s ng buhay nila nakasama ang isa't isa. Alam ko po sa sarili ko na nagiging unfair na ako kay Gerald sa pag-asta ko pong ito. Hindi naman po ako selosa sa mga nakarelasyon ko noon. Pero iba po ang tama ng selos sa akin kapag pumapasok sa isipan ko ang tagal ng naging relasyon nila Gerald at ng ex niya. Ang mas malala pa, Kuya Poy, naghiwalay sila na ang dahilan ay hindi cheating o hindi yung third party. Ang naging dahilan ng hiwalayan nila ay mas pinili nilang i-pursue ang kani-kanilang mga career at pamilya. Kumbaga masasabi kong healthy at matured yung breakup, kumbaga. At ngayon nga, single pa rin yung ex niya after their breakup. Kaya lalo pong di maiwasan na mag-overthink ako sa mga bagay-bagay. What if hindi pa siya naka-move on kay Gerald at bigla siyang magparamdam sa boyfriend ko? At dahil nga po maayos ang naging breakup nila, never nilang binlock ang isa't isa sa social media. Mutual friends pa rin nga sila in all platforms. Aminado po akong hindi ko na dapat pa binibigyan ng isipin ang sarili ko, pero hindi ko lang po talaga maiwasang mag-overthink. Isa rin po ito sa main issues ko ngayon sa relasyon namin. Hindi man sila nag-i-interact at all sa social media, valid po bang i-open ko sa kanya na hindi ako komportableng mutuals pa rin sila sa ilang social media platforms? Hindi naman po nagkukulang si Gerald sa pag-assure sa akin na matagal na siyang naka-move on mula sa ex niya. Pero hindi ko po alam kung bakit ganito pa rin ang nararamdaman at iniisip ko. Sumulat ako sa inyong programang Heart to Heart, Kuya Poy, para mabigyan ako ng payo sa ano nga ba ang dapat kong gawin. Valid nga po ba ang nararamdaman kong ito o sadyang paranoid lang po ako na may malaking posibilidad na may isa pa sa kanila ang hindi nakaka-move on sa almost a decade nilang naging relasyon? Pauna na po ang aking pasasalamat, Kuya Poy, sakaling mabasa ninyo ang kwentong ito. Lubos na gumagalang, Aya. At napakinggan nga po natin kanina ang kwento na ipinadala nitong si Aya tungkol sa kanyang boyfriend na ngayon na si Gerald. Nagkataon lang po na Gerald yung pangalan nitong
nitong letter sender natin, yung boyfriend ng letter sender natin, kahit alam naman nung ibang mga showbiz dyan, oo, na kahihiwalay lang ni Gerald, tsaka ni Julia. Wala ho, hindi ho sa kanila, hindi ho tungkol sa kanila to, ha. Mas matagal nang naipadala sa amin itong kay Aya, and kay Gerald. Just let me be clear on that, okay? Pero eto na nga, seryoso, no? Itong si Aya ay namumroblema dahil 6 months pa lang ang relationship niya dito sa present boyfriend niya nga na si Gerald, at selos na selos pa rin siya. Insecure na insecure ang ate mo doon sa nagdaang 7 years na relationship naman nitong si Gerald sa ex niya. Pero yung 7 years na karelasyon niya, nagpahinga naman, to be fair with Gerald at yung ex, hindi naman sila nagkaroon ng partner after nung breakup nila na 7 years na pinagsamahan for 2 years bago ulit nag-start itong si Gerald. At na-meet nga at karelasyon na itong si Aya. Ngayon, ang dami hong mga tinatanong sa atin ni Aya. Pero alam mo, Aya, no, talagang parang bugbog na bugbog itong sulat mo sa amin ng selos, ng insecurity, na para bang ang lahat ng mga itinatanong mo sa amin ay wala nang magagawang sagot pa itong si Gerald. Sabi mo, ina-assure ka naman niya na ikaw ang mahal niya. Wala naman din siyang pinapakita na kakaiba doon sa nakaraang relasyon nila. Wala ka rin naman mga nakikita mga pruweba na malapit pa sila nung ex niya. At isa pa sa ikinasiselos mo ay yung maayos nila at pinag-aalala mo yung maayos na breakup. Of course, lahat naman ng breakup ay masasabi natin na hindi nga masaya, ano. Pero ito nga kasing binanggit mo, si Gerald at si ex niya ay nag-break para i-pursue ang kanilang mga career at makatulong sa kanilang mga pamilya. Ibig sabihin, walang pinag-awayan, kumbaga parang malinis, at anytime na sila ay mag-usap ulit, wala silang awayan na aayusin. Wala na silang samaan ng loob na kailangan pang pag-usapan ng mahabang panahon. I think doon ka doon ka napapaisip kung ano ba, secured ba ang feelings ko para dito kay Gerald. Well, ikaw lang ang makakasagot niyan. Hindi si Gerald, hindi yung ex niya, and even yung connection nila doon sa social media. Pero sabi mo nga, hindi naman pala actively nagme-message itong mag-ex sa isa't isa. It's just that na-establish lang din nila yung mga common friends, 'di ba? Yung family. 7 years yan eh. Kailangan mo na lang talagang intindihin. Pero hindi ko rin naman sasabihin na tumigil ka. Alam mo, sinasabi ng iba dyan, tumigil ka dyan. Wag kang selos ng selos. Ganun lang kasimple. 'Di ba? Wag ka masyadong selosa, masyado ka nag-overthink. 'Di ba? Masyado ka nag-iisip, pero alam mo, mas maganda na binabanggit mo kay Gerald. Yung problema mo, yung issue mo diyan habang nag-uumpisa yung relationship ninyo. Kesa naman na anong tawag mo rito? Kinikim-kim. Pangit yung kinikim-kim na damdamin eh. Bigla na lang sasabog yan. Kaya sa kinikim-kim mo na nagsiselos ako, sabi mo kay Gerald, nagsiselos ako. Para siya naman ay from time to time din ay mapaliwanagan ka na at masiguro sa'yo na nagpapakaayos din siya. Na nagtatrabaho rin siya para sa relationship ninyo. At wag mong iisipin na lahat ng ginagawa nitong si Gerald has anything to do doon sa ex niya pa. Ikaw na ang jowa ngayon. Maging secured ka na, Aya. 'Di ba? Wag yung isip ka ng isip. Mahirap 'yun, ha? Bumubuo kayo ng relationship pero ang tinitignan mo behind your boyfriend ay yung 7 years eh. Yung kukumpetensyahin ko, nakaka 6 months pa lang kami ngayon. Of course! Kaya sila tumagal ng 7 years sa mga ginawa nila. Ibang ugali ng ex niya, ibang ugali ng isang Aya. Na kailangan mong i-develop din with your boyfriend na. Wala ka na magagawa. Sabi mo,
ina-acknowledge mo nga na wala naman na ako magagawa dun sa 7 years eh. Pero huwag ka magpa-pressure doon. Open line of communication with your boyfriend every time na ikaw ay nagsiselos, gawin mo. Push lang. 'Di ba? Pero wag rin naman yung lahat na lang ng naramdaman mo, nagiging pabebe ka na dyan, na parang hindi mo na maintindihan kahit na simpleng mga, baka nag-like lang yung, sa social media, sabi mo nga, may connection pa rin sila, nag-like lang sa isang picture na hindi naman tungkol sa kanila, yung ex niya, binigyan mo na ng sariling kwento, binigyan mo na ng sariling malisya, ng sariling buhay. 'Di ba pangit naman yung ganoon. Kailangan maging mature ka rin sa pag-treat ng mga bagay na ganyan. Okay? At syempre, alam mo doon sa proseso ng ng pagtatrabaho nga, ayan, sa pag-improve lalong-lalo na ng inyong relationship, doon ka mag-focus. Huwag kang lingon ng lingon sa likod, sa harap. Sa harap ang ang tingin. Eto, sabi ni Lance Abellon, ang comment ko po sa letter sender, importante sa isang relationship yung tiwala. Kung may tiwala kasi sa isa't isa, magtatagal ang relasyon. Siguro, nasa pag-uusap din talaga. Ayun, i-build nyo nga yung trust para sa isa't isa. Alam ko na kaya nga nasa buhay mo na ngayon si Gerald dahil mahal mo siya. Pero do you trust him? Buti nga alam mo na ganyan yung nangyari sa kanila ng ex niya. Plus, ikaw na ang girlfriend ngayon. Yun ang statement dun eh. Ikaw na ang girlfriend ngayon. Nasa iyo na yung corona. Ano pa ang problema mo? Ngayon, kung magpapabaya ka, malamang mawala sa iyo yung corona. Pero sinasabi ko, okay nga lang rin na ikaw ay from time to time, yes, nagsiselos, nai-insecure, but please not all the time. Hindi laging lalamanin ng conversations ninyo nitong si Gerald yung selos kasi nakakapagod din yan. Baka yan naman ang magtulak sa kanya palabas sa relationship ninyo. Hindi siya babalik sa ex niya. Baka mapunta siya sa iba. Or baka mas piliin na lang na mag-isa. Yun yung mas matindi. Ayan, sabi niya McCoy, sa mga may ex, have the courtesy to unfriend your exes para sa present relationship ninyo. Ako, I disagree dito sa puntong ito. Lalo na kung justified naman na ang breakup ninyo ay mutual para sa inyong mga career, para sa inyong mga pamilya, at wala naman talaga kayong pinag-awayan ng ex ninyo. It's nag-usap lang kayo na tapusin na muna natin, mag-focus na muna tayo sa ibang mga bagay. Yung priorities, di ba? Yung maturity sa breakup, alam nyo, unfriend ko ba, ganyan. Pero siguro lang makakatulong din para sa mga katulad ni Aya na makita na i-unfriend mo na nga, sige, para wala nang usapan. Total, hindi rin naman kayo actively in communication pa nung ex mo. Pero mas maganda na ipaliwanag mo doon sa present mo na nakaraan na yun eh. Meron kasi kami mga common friends eh. Maayos din talaga yung hiwalayan namin eh. Bakit ko kailangan gawin yun? Bakit kailangan kitang pagbigyan dyan sa childish request mo ng pag-unfriend sa social media? Well, nako Aya, relax ka lang. Ikaw na ang reyna ng puso nitong si Gerald sa ngayon. Yun. Huwag ka masyadong nai-insecure dyan. Kausapin mo siya na maayos, lalo niyong pagtibayin ang tiwala sa isa't isa. At yun ang magiging susi. Kung tatagal din ba ng 7 years ang relationship ninyo or higit pa. Nasa mga kamay mo yan. Basta huwag ka masyadong selosa. Dahil yan din yung magsisilbing anay nasisira sa relationship ninyo kapag ka napuno yan ng insecurities. Okay? At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.